Bago na imbento ang mga motor para sa mga bangka, ang tradisyonal na paglalayag sa Cebu, kilala sa tawag na bigiw, na ngayon gustong buhayin ng isang grupo. At ang isa sa kanila, pinatunayan din na sa pamagitan lang ng magandang hangin, magandang panahon at lakas, malayo ang mararating. At dito sa Mualbual sa Cebu, muling binubuhay ang pusong maglalayan ng ilan nating mga kababayan. Dito sa Tanyon Strait, nakatira ang mahigit 40 mga pamilya ng mga mangingisda. Naglalayag sila gamit ang kanilang mga bangka na hindi katulad ng layag ng mga binta ng Zamboanga na hugis parisukat. Ang layag ng mga Cebuano, tatsulok, gawa sa lona. Ang tawag dito, bigiw. Ang kahoy, lawaan. Patusok ang magkabilang dulo nito para raw mas mabilis ang pag-anda. Sa paglalayag, sakay ng bigiw, kailangang alam mo kung paano kaibiganin ang hangin pati na ang alon. Dahil wala itong makina, kailangan marunong ka ring magsagwan. Nga lang, dahil mga bangkang demotor na ang ginagamit ng mga mangingisda ngayon dito sa Cebu, ang pagbibigiw, unti-unti na nalilimutan. Mabuti na lang at ang paglalayag ng bigiw, isinusulong ngayon ng surfer at coach na si Buzzy Budlong. I was so surprised with the technique and possibilities of the craft that pwede tayong makatravel around the Philippines or beyond the Philippine Islands with this craft. Katunayan, noong nakaraang taon, nagdaos pa sila ng karera ng mga bigiw. Si Buzzy ang nangunguna sa pagtuturo ng stand-up paddleboarding dito sa Cebu. Dahil dating mangingisda ang kanyang ama, bata pa lang daw si Buzzy na humaling na rin sa dagat. Ako pinagtuturo ng bigyo, mga 1 year na, but before, yung tinuturo ko din is kayaking and stand-up paddleboarding. Naglakbay siya mula Sarangani hanggang Ilocos sa loob ng 88 days. Doon daw niya nadiskubre ang nakatagong ganda ng iba pang fishing vessels o sasakyang pandagat at pangingisda sa ating bansa. Isa na nga rito ang bigiw. May ibang parte din sa Pilipinas, like sa Samal, sa Bohol at sa Maasin. Pero yung design naman sa paggagawa is iba din talaga nito. Si Wilfredo, naman na raw sa kanyang tatay ang pagbibigiw. Pinangalanan niya ang kanyang bigiw na lawaang pula. Okay ra po ng manumano. Practice ba? Aron kuan ato ang bukton dili mang laylay. Samantala si Buzzy, may sariling mga bigiw sa beach na ito sa Mactan para maipakilala sa mga turista. Importante talaga nating buhayin siya dahil ito ang kultura natin. We should also learn our oceans dahil sa Pilipinas kasi ang ocean natin is really taken for granted. Usually pumupunta lang ang Pilipinas sa dagat para maligo, yun ang term. But not really to venture, to rediscover our islands using our traditional craft. Maganda ang Mualbual, pati na ang karagatan nito. Marami ritong world-class resorts at diving sites. Ang isa sa pinakakilalang beach, ang Panagsama. 1.5 kilometers ang haba, pero ang talaga raw ganda nito, matatagpuan sa ilalim ng dagat. Si Ruth, mula pa ng Germany, 20 taon nang nagpapabalik-balik dito. I love it. I love the place. I love the diving. I love the people. It's a good place to be. Pero ang pinakadinarayo raw talaga rito ng mga turista, lalo na ng mga diver, ang makapigil hiningang sardine run. Ang mga hindi marunong mag-dive, walang dapat ipag-alala dahil makikita mo pa rin ang sardine run kahit pa ikay naka-snorkel, up close and personal. A while ago, when I saw them first, I was scared, thinking there is a boat above me because it's getting so dark. When I was looking around, there was sardines. I was a little bit scared at the first time, but then you get used to it. You know that they are there, and you can play with them. You move your fins, and they're going ahead. Para mapanatili ang sardine run ng Mualbual, bawal manghuli. Nagpasa rin yung resolusyon ng SB namin na pinagbabawal yung fishing net ng
pagkuha ng sardine run. Okay lang yung mamimingwit lang. Okay lang. Pero yung fish net, bawal talaga. Ang bahaging ito ng Mualbuan, dating Fisherman's Village. Ngayon, 25 dive shops na ang nakatayo. Malaking tulong sa kabuhayan ng mga taga rito. Si Nelson, dating mangingisda, na naging bangkero ng mga scuba diver noong dekada 70. Hanggang naisipan niyang magtayo ng kauna-unahang diving shop. Una, nung nag-umpisa ako, dahil hindi pa marami masyadong yung diver na nagpupunta dito, kaya hindi masyadong malalaki ang kita. Kaya while I have the dive shop, I still go fishing. 1,200 pesos ang fixed rate para rentahan ang mga diving gear. Kasama na rito ang bayad sa guide at bangka. Para sa mga gustong maging certified diver, ang singil, 16,000 pesos. Pwede ka rin naman mag-experience ng diving kahit hindi ka kukuha ng license. Ang tinatawag namin doon is introduction dive or discover scuba diving. Parang 2 hours session lang yun. Tinuturuan ka ng basic, kagaya nung ginawa mo kanina. Tapos makakadive ka na. Hanggang 12 meters yung maximum. Mula sa Panagsama Beach, dayo naman tayo sa Badyan, dito pa rin sa Cebu. Kung saan matatagpuan ang 11 mga talon o waterfalls. Kabilang na ang pinakasikat, ang Kawasan. Pero bago ito marating, kailangan munang mag-canyoneering, pinagsamang trekking, swimming at pagtalon sa mga canyon o rock formation. Dito ang babagtasin ang Canlaob River. Nakilala namin ang magkasintahang Pauline at Will. Para siguruhing ligtas ang kanilang gagawin, meron silang safety gear. Magbayad ka ng 1,500 pesos, kasali na yung lahat. Ano nararamdaman niyo? Excited. Sumakay muna sila ng habal-habal. Nag-trek papunta sa canyon o limestone formations. Nung narating ang jump-off o unang obstacle, tumalon mula sa taas na 6 feet. Ang binagsakan, ilog na may lalim na 10 feet. Pero itong si Pauline, hindi pala marunong lumangoy. Kaya to the rescue ang kanyang kasintahan. Hindi kailangan marunong lumangoy dahil meron kaming ma-provide na guide at saka vest. Sa gitna ng pagka-canyoneering, sa medyo mahirap na bagtasing daan, nakakatuwang may na nagbebenta ng barbecue. Hotdog, sir! Mula dito sa Kawasan Falls, IKMDS na yan! Matapos ang 3 hanggang 4 na oras na pagbagtas sa ilog, ang sunod nilang kailangang gawin, tumalon sa ilog mula sa taas na 25 feet. Sa daan papuntang Kawasan Falls, pwede kang magliwaliw, mag-swing jump o kaya mag-running jump. Okay, masaya. Very thrilling. Lahat ng talon, hard racing, masaya talaga. Sa wakas, pagkatapos ng mahigit 5 oras na pagka-canyoneering, bubungad ang ganda ng Kawasan Falls. Para makarating sa ilalim ng talon, kailangang sumakay sa raft na ipinaparenta ng 300 pesos sa loob ng 20 minutes. Sa lakas ng ragasan ng tubig, mamamasahe ang iyong katawan. Ang Pilipinas, napapaligiran ng mga karagatan. Kaya naman nananalaytay din sa ating dugo ang lahing mandaragat.